Magandang araw mga kaibigan. Ako si Mark Jason Bundalian at welcome sa isang episode ng Kapehang May Kabuluhan. Ngayong araw, samahan ninyo ako sa isang makabuluhang katalakayan kasama ang aking mga kapangkat na sina Elijah Lingo, Ryan Lee Marquez at si Yusef Omar. Alam mo ba kung paano nagsimula ang wikang Filipino? Anong mga mahahalagang kaganapan at batas ang nagbigay daan sa pagkilala nito bilang wikang pambansa? At paano ito naging mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino? Sa episode na ito ng pagtukoy sa kasaysayan, ating pag-uusapan ng mga kwento at impormasyon na hindi lang nagbigay kaalaman, kundi nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin. Alam mo ba, noong 1935, itinakda sa Saligang Batas ng Pilipinas na dapat magkaroon ng bansa ng isang wikang pambansa. Pambansang wika. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang unang hakbang tungo sa pagkakaroon ng wikang pambansa ay sinagawa. Pinalakas ng desisyong ito ang damdaming makabayan at nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na magkaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng wika sa bansa. Ito ay patunay na ang wika ay maaaring maging tulay ng pagkakaisa. Sa kabila ng maraming pagpipilian, napili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa dahil sa lawak ng gamit nito at sa pagiging malapit nito sa iba pang mga katutubong wika. Ito ay inanunsyo ni Pangulong Quezon noong Desyembre 30, 1937 sa kaarawan ni Dr. Jose Rizal bilang pagkilala sa kanyang diwa ng pagmamahal sa bayan. Ngayon, tumungo naman tayo sa pagpapalawak ng kaalaman sa wikang pambansa. Ang pag-unlad ng wikang pambansa ng Pilipinas ay dumaan sa makulay na kasaysayan at pinalakas ng iba't ibang batas at patakaran. Noong 1935, sa Saligang Batas, itinakda ang paglikha ng isang wikang pambansa na sinundan ng pagbuo ng surian ng wikang pambansa sa bisa ng batas Commonwealth bilang 100 at 184 noong 1936. Napili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa sa ilalim ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 noong 1937. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagbabago at sa pangalan at saklaw ng wika. Tulad ng pagdeklara ng Pilipino sa kautosang pangkagawarang bilang 7 noong 1959 at ang pagtukoy sa Pilipino bilang opisyal na wikang pambansa sa Saligang Batas ng 1987. Upang higit na mapalaganap ang Pilipino, idineklara ni Pangulong Fidel B. Ramos ang Agosto bilang buwan ng wikang pambansa sa bisa ng proklamasyon bilang 1041 noong 1997. Sa sektor ng edukasyon, ipinatupad ang mother tongue-based multilingual education noong 2009 upang isulong ang paggamit ng mga katutubong wika kasama ang Pilipino at Ingles. Bukod dito, lumawak ang paggamit ng Pilipino sa mass media at teknolohiya na nagpapayaman sa talasalitaan at nagdadala ng modernisasyon. Gayunpaman, nananatili ang hamon ng balanseng pagpapalaganap ng wikang pambansa kasabay ng pagyakap sa iba't ibang wika sa bansa upang higit pang mapalapit ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Ngayon naman at talakayin natin ng kung paano paunlarin ang kakayahan sa pagsasalita at pagpapahayag gamit ang wikang Pilipino. Ang pagsasanay sa komunikasyon gamit ang wikang Pilipino ay mahalagang aspeto ng personal at profesional na pag-unlad. Ito ay tumutukoy sa mga gawain o aktibidad na naglalayong mapabuti ang kakayahan ng isang tao sa pagsasalita at mabisang pagpapahayag ng kanyang saloobin, ideya at impormasyon. Ang mga layunin ng pagsasanay sa komunikasyon, una ay ang pagpapabuti ng kasanayan sa wika at paglinang ng kumpiyansa at pagpapalawak ng pakikipagtalastasan. At ang mga maaaring hakbang sa pagsasanay ay ang pagbabasa at pagsusuri, pagsusulat ng sanaysay o talumpati, o kaya naman ay pakikilahok sa talakayan o pagsasagawa ng praktikal na pagsasanay. Ang pagsasanay sa komunikasyon gamit ang wikang Pilipino ay isang epektibong paraan upang mapaunlad hindi lamang ang kasanayan sa wika kundi pati na rin ang kakayahang makipag-ugnayan ng mas mabisa sa iba. Mahalaga ito sa pagtugon sa pangangailangan ng lipunan at sa pagbuo ng konektibong komunikasyon sa iba't ibang larangan.
Pag-usapan naman natin ang pagtatatag ng pambansang pagkakaunawa. Ito ay isang mahalagang aspeto ng ating pagkakailanlan bilang Pilipino. Sa dami ng wika, kultura at tradisyon sa bawat sulok ng Pilipinas, ang wikang Filipino ang nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa ating lahat. Sa pamamagitan nito, mas nagiging madali ang pag-unawa at pagkakaisa ng bawat isa. Halimbawa, ang mga pambansang advokasya tulad ng disaster response or voter education. Kung iisa ang wikang ginamit, mas mabilis na ipaparating ang impormasyon at mas maraming taong naunawaan ang mensahe. Napakahalaga nito para manatili ang pagkakaisa lalo na sa panahong kailangan magtulungan ng buong bansa. Bukod pa riyan, ang Filipino ay higit pa sa isang kasangkapan sa komunikasyon. Isa itong simbolo ng ating pagkakailanlan bilang isang bansa. Sa paggamit ng Filipino sa usapan, sa pagsusulat o kahit sa creative platforms, tulad ng tula at pelikula, na ipapakita natin ang pagmamalaki at pagmamahal sa ating kultura. Kaya ngayon, sa panahon ng globalisasyon, habang natututo tayo sa iba't ibang wika, mahalaga ipagpatuloy ang paggamit ng sarili nating wika sa ganitong paraan. Hindi lang natin pinapahalaga ng ating wika, kundi pinapatatag din natin ang koneksyon natin sa isa't isa bilang mga Pilipino. Sa aking palagay, ito ang tunay na diwa ng pambansang pagkakaunawa. Ang pagpapahalaga sa wika at panitikan. Unahin natin ang wika. Ang wikang pambansa ang Filipino ay hindi lamang isang kasangkapan para mag-usap. Ito ang salamin ng ating pagkatao at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa bawat salitang binibigkas natin, naroroon ang ating kasaysayan, kultura at mga tradisyon. Bakit nga ba mahalaga ang pagpapahalaga sa wika? Ayon kay Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. Ang wika ang nagbubukod sa atin bilang isang bansa. Sa kabila ng ating pagkakaiba-iba sa mga katutubong wika, ang Filipino ang nagsisilbing tulay ng ating pagkakaisa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang panitikan. Ang ating mga kwento, tula, alamat at epiko ay nagsisilbing tagapag-ingat ng ating kasaysayan at karanasan. Isipin mo ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas na tumatalakay sa pagmamahal, katarungan at bayan. Hanggang ngayon, pinag-aaralan nito sa mga paaralan dahil sa ganda ng mensaheng dala nito. Nandyan din ang mga epiko tulad ng Biyag ni Lamang na nagpapakita ng tapang, pagmamahal sa pamilya at pagkakakilanlang ng mga Ilocano. Sa modernong panahon, marami pa ring manunulat ang nagbibigay buhay sa panitikan gamit ang wikang Filipino. Kilala mo ba si Ricky Lee? Siya ang nasa likod ng mga sikat na pelikula at nobela tulad ng Para kay B at Amapola. Ang kanyang mga akda ay nagpapaalala na ang panitikan ay hindi lang para sa kasaysayan, kundi para rin sa kasalukuyan. Ang wika at panitikan ay hindi lamang nakaraan. Ito ay ating kasalukuyan at hinaharap. Sa pamamagitan nito, na ipapasa natin ang kwento sa susunod na henerasyon. Maraming salamat at sana ay marami kayong natutunan sa aming talakayan.